Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po inyong lingkod, si Kamanong po ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong issue kung walang tinatago ay dapat to po ilabas at patunayan. Yan po ang issue na komentuhan po natin. Unahin po natin magsalita ang tagapagsalita po ng ating Vice President, ang kanya pong abogado na si Atty. Powa at ang Malacanang sa pangunguna naman po ng kanila pong tagapagsinungaling di umano. Ito po mga kababayan, kung walang tinatago mga kababayan, unahin po natin si Atty. Powa. Mag-umpisa na po tayo. I wasn't laughing at you or anyone. If the Vice President felt we have nothing to hide, me and my husband, here are our tax records. Because technically, she can waive it. Here are our bank records. Diba? Wala kong tinatagong yaman o anuman. Well, first and foremost, I have to premise my answer with saying I do understand that sentiment from the public. Natural, no, na ganun yung nagiging sentimento. Pero at the risk of sounding too technical, ang punto naman namin kasi is, ano ba ang legal principle sa sistema natin? It's presumption of innocence. So kung sinong nag-aakusa, sinong may aligasyon, siya dapat yung magpakita ng ebidensya. And so ang punto lang namin is, kung meron talaga kayong mga ebidensya to support your allegations, kayo yung maglabas. Hindi naman pwedeng sabihin natin na lang na, ay, sa tingin ko may ginawa kang pagkakamali. Ikaw na maglabas ng mga ebidensya kasi kung wala ka namang tinatago, hindi mo yan pipigilan. Which I think is sort of runs contrary to the principle of presumption of innocence. Second, kung ganun na rin lang, wag na tayo mag-search warrant, wag na rin tayo mag all of these compulsory processes kasi ang parating hamon naman pala is dapat yung defense yung nagbibigay ng ebidensya, which although I understand that that may not be a popular thing to say, that is the legal system, and as lawyers we have to protect our client with whatever protections are afforded by law. Nakita niyo po? Ang gusto po kasi nilang mangyari, ang Vice President ang maglabas ng ebidensya nila. Hindi po ba? Pero pasagutin naman natin ng Malacanang. Yung sa kanila po, mga kababayan, simpleng-simple ito. Pwede nilang gawin anytime. Pero, kailangan pa rin po ng matibay na ebidensya. Kahit po yung mismong ate na. Yung ate na mismo nagsasabing gumagamit at hindi lumulubay sa paggamit ng pulburon. Pero, kailangan po pa rin maglabas ng ebidensya. Ito po ang sagot ng tagapagsinungaling po, di umano nila. Pinatikos ang aktor na May giggle or yarn? Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Kaya ang tanong ko po, sabi niyo sa social media hinihingi. Sino po in particular ang mabasasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang ating pong mga kababayan Sino na po in particular? Pwede po sigurong... Ikaw na po ba? Sige po. Ikaw po ang humihingi? Okay. Kaya po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero marami po sa social media So, po kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam So, Yusek. isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we Pikun yarn? have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? ang mga May ganarn? kababayan po So, natin. isa ka sa humihingi. Paulit-ulit? Actually, I'm a journalist. Hindi Sige nga, naman po tanong ko ako humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang Wow, kayong Basihan. Opo, Sino basihan. nga po, kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya sa social Opo, media. Madam Sino po? Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si Nagdi-demand. Attorney Vic Rodriguez, di ba Okay. matagal na rin naman yung hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? para tapos na nga ni. Ito po ba'y may pagbibintang
na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga. Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin, kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit to. Patunayan mong hindi. Hindi po yon ang tama. Nakita nyo po, hindi po yun ang tamang proseso. Kahit po doon sa hair follicle test, kailangan po yung nagbibintang ang magpatunay, maglabas ng pruweba. Kaya nga po ayaw nila magpa-hair follicle test Dahil yun po ang nasa batas ayon sa kanya. Bakit pagdating po sa Vice President, yung nagbibintang na House of Representative sa pangunguna po nila Luistro, mga kababayan, ang tinatawag na maleta gang di umano at mga buhaya daw po di umano, kailangan po ang Vice President ang maglabas ng ebidensya para po siya ay ma-impeach. Ini-impeach po nila ang Vice President pero ang kailangan maglabas ng ebidensya ay ang Vice President. Pero pagdating naman po sa Malacanang, ayon mismo sa tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out at tigas po. tigas po ang kanyang pagtatanggol sa kanyang amo. Hindi ba? Idinadaan niya rin po doon sa proseso na sinasabi ni Atty. Powa. Tama po yung sinasabi ni Atty. Powa kung ganyan na lang po ang gustong mangyari ng gobyerno ngayon sa ating bansa, hindi na natin kailangan ng warrant of arrest. Hindi na natin kailangan ng due process. Pagka pinagbintangan mo isang tao na ikaw ay may ninanakaw, at pag pinagbintangan mo isang tao na ikaw ay gumagamit ng pulburon, na isang politiko katulad ng Pangulo, ura-urada kailangan magpa-test ka. At ura-urada, ilabas mo lahat ang mga bank record mo, mga tax record mo sa NBI, sa BIR, at syempre ang AMLAC mo, ilabas mo na lahat. Ganon po ba pag pinagbintangan ka agad? Hindi po ba? Kaya nakita nyo po yung pagkakaiba. Pagka po sa Malacanang ang issue, kailangan dumaan sa batas at proseso. Pero pagdating po sa Vice President, hindi na po kailangan ng proseso. Mga kababayan, ang masusunod na po yung nagbibintang. Pero sa Malacanang, ang masusunod yung palasyo. Kailangan yung nagbibintang maglabas ng pruweba. Pero pagdating sa Vice President, ang kailangan maglabas ng pruweba yung Vice President, hindi yung nagbibintang. Nakita nyo, selective. Ganyan po nila ipolitika ang Vice President para lang po masiraan nila. Hindi po ba? Samantalang yung Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi lang po issue sa pulburon, meron ang pagkatao niya. Marami po, lalo-lalo po sa issue ng korupsyon. Dawit pa, di umano ang kanyang asawa. At syempre daw, ang kanyang anak, di umano na congressman. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, nasaksihan po natin. Mismo po sa Malacanang, matagal na pong hinihingi ng taong bayan yung hair follicle test, pero hindi po kailanman maibibigay ito ng palasyo. Dahil ang katwiran nila, kailangan po ng pruweba at ipatotoo. Kailangan nilang patotohanan yung bintang. Samantalang sa Vice President, hindi na kailangan patunayan ng bintang. Ilabas mo na ang iyong mga report at record. At yan po ang nangyayari ngayon sa impeachment. Hindi po ba? Maraming salamat po. Talagang ganyan po mga kababayan. Dahil ang layunin naman po talaga nila mga kababayan ay pabagsakin ng Vice President. Kasi kung maupo po siyang presidente ng bansa, delikado po sila mga kababayan. Lahat ng ginawa nila nakawalang yan. Pagnanakaw at pamumulitika ay pagbabayaran po nila yan unang-una sa batas at sa mga Pilipino na ninakawan nila. Hindi po ba? Kaya po isama po natin sa ating mga pagdarasal na maingatan po ang ating Vice President at ang pamilya Duterte. Maingatan po sila mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong mga dasal.
Maraming salamat din po sa inyo, sa mga gusto po natin tambay makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, sa inyo pong lahat na nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Kay Jim Aris from United Arab Emirates. Ako si Pilam, Ani Jo. Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Chena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Neila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Vinagracia from Bacolod City, Kingston from Hong Kong, Eric Hershaw from Canada, nabanggit na po natin, Jake Yahut from Maisog, California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Celona from Sydney, Australia, at Baby Roman Ate Isa from Cagayan, Bali. Maraming salamat po, ingat-ingat po kayo, at lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat, at God bless po sa inyo lahat. Muli po, ingat-ingat po, at tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!